Pangalawang pagpapasalamat, ako'y nagpapasalamat sa mga batang Maynila, sa mga tagalungsod, na kayo ay sumusunod sa mga lituntunin, panawagan, at pagsasaayos ng ating mga sarili during the vaccination deployment. Maraming salamat to dahil ako bumisita po ko noong isang araw sa vaccination site at maayos o what we call kusang disiplina ang inyong pinatutupad. Maraming salamat sa inyo. Mas madisiplina tayo, mas maayos tayo, mas epesyenteng makapagtatrabaho ang ating mga kawani ng pamahalaang lungsod. And with that, as you can see with our numbers, numbers don't lie. Kaya lagi tayo nauubusan ng bakuna dahil sa nadideploy natin to agad. Okay, so again, as a matter of promise to you and commitment to you, kapag may bakuna po tayo, ay magpapabakuna tayo as soon as possible, whether Sabado kahapon o Linggo ngayon or holiday. We will not stop. Our policy with regard to vaccine deployment is dapat ang vaccination is faster than infection. Yan po. Kaya umasa kayo. Basta may tangan-tangan tayo, binigay at pinagkaloob ng national government, ipapabakuna natin agad sa lamabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso ninyo. Speaking of bakuna, maraming salamat sa Diyos, ay nakaraos naman po tayo sa loob ng 28 araw. Kanina po ako'y nabakunahan na ng aking second dose. Opo, binakunahan ako ulit ni Vice Mayor Hani Lacuna o Hani Bakuna. Ito na po. Yeah. Second dose na po ako. So, kung ano ang binakuna sa inyo, yun din ang binakuna sa akin. Yung Sinovac po ang binakuna sa akin at Sinovac din ang binakuna sa akin kanina ni Vice Mayor Hani Lacuna. So, now, mga kababayan, nais ko pong patuloy na ipanawagan para sa epesyenteng deployment ng ating vaccination ay patuloy kayo magparehistro sa www.manila-covid19vaccine.ph. At yung mga nabakunahan naman, maaari po kayo na mag-check ng inyong mga records. At i-check nyo lang, my record, then kayo ipoprompt at makukuha nyo na yung detalye ninyo. So muli, kayo po ay hinikayat namin na magparehistro. Kahit hindi pa ho kayo A1, kahit hindi ho kayo A2, kahit hindi kayo A3, you may be A4 or A5 and all other categories in the listing. What matter most is that you are pre-registered. And the moment that you are allowed to get vaccinated under priority list ng DOH, ay kami po'y makikipag-ugnayan agad sa inyo at dahil sa kayo pre-register, mas madalis namin kayong makakausap at mabigyan ng informasyon na kayo ay ready ng bakuna. For the meantime, ang pulisiya ng NTF, IATF, DOH ay A1, A2, A3. Maaaring may nagtatanong sa inyo, bakit ito kahapon A4 ang binakunahan? Opo, yun po ay regalo ng national government sa ating mga manggagawa as ceremonial gift to our economic driver. Yan. Dahil sa mga manggagawa, domestic or international, ay yun ay pagkilala sa inyo ng inyong estado, ng ating estado. Meron ba silang tanong sa vaccination? From Mamuhi Serrano, good evening po. Tanong po about vaccine ng senior and comorbidities. Ano pong vaccine ang para sa senior ngayon and kailan po kami pwede mabakunahan? Ang bakuna na available para sa ating mga senior ay AstraZeneca. Yan yung nauna. At yan may mananatili sa ngayon, ayon sa alituntunin na pinatutupad ng FDA, na ang AstraZeneca ay manatili muna sa A1 at A2. At ito yung may mga edad, senior citizen, mga lolo't lola ko, mga nanay at tatay ko. Ngunit after a few weeks, ibinigay na rin yung alituntuning pinadala sa atin
na pinapayagan na mabakunahan ang ating mga senior citizen ng Sinovac. Yan po. Pwede po kayo Sinovac. At kung kayo'y nakarehistro kamakailan lamang, aantabayanan nyo lang sapagkat siyempre hinihikayat po namin na yung mga taong nag-pre-registered in the past should be prioritized. But don't worry, the City of Manila allows walk-in. O kaya lamang ho, siyempre, mas mabilis sana kung lahat kayo ay pre-registered. From Anthony Ang, Mayor, may balita na po ba kayo kung kailan darating ang Sputnik sa Maynila? Si Anthony Ang, nating manonood, ay Anthony, kaninang mga alas 5 pasado, dito po sa office, nag-meeting kami ni Director Pox Pangan at ng kanyang assistant na si Dr. Ed Santos at kasama si Vice Mayor Hani Lacuna. Sapagkat kami po ay inimpormahan ng DOH na ang siyudad ng Maynila ay makatatanggap ng Gamaleya Sputnik. Ayon sa initial report, ang amin daw magiging share ng city is humigit kumulang 3,000 if I'm not mistaken. No? Sa 3,000, ang may bagong alituntunin na yung ibibigay sa aming 3,000, pwede naming i-deploy yung kalahati. At yung kalahati ay second dose. At yung first dose vial ng Sputnik is the same vial for second dose. Meron lang hong isang hamon. Gusto ko na pong kaya maigi talagang kayo nananatili sa programang ito para na sa ganon kayo ay mag-guide. At sa amin yung lagi marinig yung mga panawagan na talituntunin. Ito po. Ang isang hamon sa aming mga local government unit in handling Gamaleya Sputnik ay ito'y ilalagay sa negative 18 na freezer. At salamat sa Diyos, ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila, Enero pa lamang, ay nakapagtatag na ng Manila COVID-19 Storage Facility, as I have mentioned so many times in the past during our broadcast. Naihanda natin yan kahit wala pang bakuna. At ang ating Manila COVID-19 Storage Facility ay naglalaman ng 12 refrigeration system or equipment. At ang refrigeration system natin ay tumatanggap ng mga produkto na katulad ng bakuna na pwede siya sa +2, +8, katulad para sa Sinovac at AstraZeneca. Ngunit meron din tayong negative 18, negative 20, negative 25 na refrigeration system. At meron din tayong negative 80 na refrigeration system or equipment. So, ang ibig sabihin, mapalad tayo dahil tayo nakapaganda, kaya kinilala ng DOH na tayo ay mabigyan dahil tayo ay may kapasidad to handle the challenge of Gamaleya Sputnik under negative 18 environment. Now, second, isa sa mga challenges pa for Gamaleya Sputnik ay yung pag-deploy. No? Sa pag-deploy naman po, mga kababayan, ay ito po ay kailangan ito, or ibig sabihin, kung siya'y tumigas, talagang titigas naman sa negative 18, ay ito'y gagawing liquid at ito to, naturally, for 1 hour. At saka pa lamang siya pwedeng i-deploy. Now, dahil ito ay bago, dahil ito ay kailangan pa ng mas masusi at mas mainam na paghawak o pag-manage, ang naging desisyon po namin 4, ang inyong lingkod, Dr. Pox Pangan, Ed Santos, at Vice Mayor Hani Lacuna, ang deployment ng initial na Gamaleya Sputnik na darating sa atin base sa pangako ng DOH ay magkakaroon tayo ng bakunahan sa ospital. Okay. From there, we will learn. Ang tawag po namin dyan ay due diligence. Magbabakuna muna tayo at ilalatag ito sa Santa Ana Hospital at Ospital
ng Maynila. Total, konti pa lamang po naman yung babakunahan. Now, doon naman po sa Gamaleya Sputnik na i-deploy natin sa 2 ospital para for proper management at pag-iingat, and from there, we will learn our lesson how to deploy it efficiently if there will be more Gamaleya Sputnik vaccine available on hand to the city of Manila. Palalakihin natin yan later on. Katulad ng ginawa natin dito sa Sinovac at AstraZeneca. 1-2 araw lamang, natuto na tayo on top of our simulation noong Enero. So marami tayong natutunan, kaya mabilis nating na i-deploy. So yan din ang mangyayari sa Gamaleya Sputnik. Pangatlong na pag-usapan namin, marami pang A1 or mga medical frontliners ang hindi pa nababakunahan for the reason that some of them got infected and hopefully walang masawi sa kanila. I'm praying for you. And some of them opted to choose other brand. Meron sa kanila hindi gusto ang AstraZeneca at hindi rin gusto ang Sinovac. Ngayon, itong Gamaleya Sputnik na may 91%, 90+% efficacy will be offered first as a matter of policy, no? I-offer natin sa ating mga medical frontliners na hindi pa nabakunahan. So, kung medical frontliners, ito ay yung mga taong nasa ospital at katulad nung mga nagbabakuna nating mga doktor at nurses or other medical frontliners sa vaccination deployment ng City of Manila. Okay. At bilang panawagan na rin para mag-guide kayo, no? Uunahin natin yung ating 6 na ospital at Manila Health Department. Pag tayo may natira at hindi pa rin gusto ng iba, sa mga natirang dating hindi nabakunahan, ibababa natin to sa National Government Public Hospital. Pag may natira muli, ibababa natin to sa private hospital na mga hindi pa rin nabakunahan ng mga medical frontliners. So, madalit salita mga kababayan, susundin natin yung mga nauna ng alituntunin. So, because nasubukan na po natin kung paano natin siya ma-elevate and fast deployment. So from there, we will learn immediately